Super Health Center sa Quezon City nakaalerto 24 na oras para tumanggap ng dengue patients. Yes po, bukas po yung Super Health po natin, bukas po yung annex natin at 7 days a week po. Nandiyan po yung mga doktor natin na nakaantabay, lalo-lalo na po doon sa may mga kabarangay na mayroong karamdaman, especially kung may mga lagnat. And 24/7 nandiyan po sila. Even Saturday, Sunday po, may mga doktor na po tayo sa center. Birong pagpatay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga senador hindi dapat seryosohin ayon sa National Bureau of Investigation. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The joke of President Digong was delivered in a political rally. Yung pagkaka-deliver naman ni Vice President Sara ay nagpatawag talaga siya ng press con at pinangalanan niya kung sino yung mga dapat patayin. The President, the First Lady, and the Speaker of the House. Negative campaigning hindi pwedeng ipagbawal pero may limitasyon ayon sa COMELEC. Pero yung ibaba natin yung negative campaigning per se, hindi po namin magagawa yon because it's provided for by the Omnibus Election Code. Manning agency ng 4 na OFW seafarers na inabandona sa San Diego, California sa USA, kakasuhan ng Department of Migrant Workers o DMW. Yes, we are now, of course, set to file cases against the Manning agency. Kaya't we are bent on taking them to task for violating the rights, welfare, living, working conditions of our seafarers. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte nais ipatigil sa Supreme Court ng ilang abogado mula Mindanao dahil depektibo umano. It is a violation of pertinent constitutional provisions and it is likewise jurisdictionally void and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. Naniniwala po kami na kompleto po yung aming articles of impeachment, including the process in which it was transmitted to the Senate. Ilang senador umaapela na kay Senate President Francis Chis Escudero na agad na simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakikiisa ako dun sa sulat na inilabas ng aking minority leader na si Senator Coco Pimentel na sa kanyang pag-intindi sa konstitusyon ay malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Pagsasampa ng reklamo ni Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala umanong basbas ni Chief PNP General Romel Francisco Marbil at ng Palasyo. I do believe that this is within the mandate of CIDG. Thus, I made a decision, but I informed our Chief PNP. I informed the higher-ups of this action. I made an official report. Ano po sabi ni Chief PNP? Okay naman. Wala pa namang caution sa akin na sinabing tumigil ako. Good job pa nga yung sinabi niya. Pagkuha ng prangkisa ng social media platform sa Kongreso, pinag-iisipan na. Buwis na binabayaran ng online content creators, sinilip sa House Tricom hearing. We are contemplating on maybe perhaps asking all these social media platforms to secure a franchise in this Congress, because we want to make sure that it's not just the platforms who make money, but also the Philippine government. Vice President Sara Duterte hiniling sa Supreme Court na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Ngunit mga kongresista nanindigang dumaan sa tamang proseso ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sagutin lang niya yung lahat ng allegations which she really wants, na sabi nga niya kung mayroong ganon, she wants to answer. So, sagutin lang. Just like any case na pag-final, sasagutin lang in court or kung saan i-file yung kaso. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue
ng TRO regarding the impeachment complaint. We did follow the verification rule. Pagkakaroon umano ng bukbok sa NFA rice, pinabulaanan ng Department of Agriculture. Just like to clarify that that is not NFA rice. No, hindi NFA rice yung may bukbok. It's an isolated incident and it's a lesson for FTI and not NFA or NDA na we have to be more diligent sa quality control, no? Red tagging o labeling sa panahon ng halalan itinuturing ng election offense. Despite pressures coming from certain sectors or groups, ay pinarapat natin na ilabas ito sapagkat naniniwala tayo na hindi po dahilan ang kampanya upang bastusan o bastusin ang ilang grupo, ang ilang sektor, lalo na yung miyembro ng vulnerable sector. Hirit na taas pasahe sa jeep, iniurong na ng ilang transport groups. Bilang mamamayan, bilang isang leader ng isang transport group, naintindihan natin ngayon yung hirap na dinadanas ng ating mamamayan. Meron tayong food crisis, may political crisis tayo. Hold muna kami dyan dahil unang-una, yung inflation natin, talagang hirap na hirap din kami. Grupo ng magsasaka nahihirapan umano sa requirements ng pagbebenta ng palay sa National Food Authority. NFA, itinangging maraming hinihingi. Mga farmers natin nagrereklamo din, napakahigpit ang mga requirements ng NFA para maibenta yung kanilang palay sa National Food Authority. Ang sinasabi nila yung drying, no? Wala silang drying facility. Kami naman ng NFA, wala rin naman ganun karaming drying facility. That's why talagang mas preferred namin sa ngayon, kasi hanggang di pa natatapos yung modernization namin, yun munang tuyo ang gusto namin bilhin. Senior High School Voucher Program, hindi aalisin ng Department of Education sa kabila ng issue sa umano'y ghost students ayon kay Secretary Sani Angara. Hindi, marami nakaasa dyan. Kung hindi voucher, pera pa rin ang kailangan ng mga estudyante. So, malaking tulong ito. Malaking tulong ito. Siguro, milyon ang nakasalalay dito. So, importante, yung makakakuha niyan ay yung talagang nangangailangan. House impeachment prosecutors, kampanteng hindi kakatigan ng Korte Suprema ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment complaint. So we are confident that maybe in the initial stages of the proceedings for this petition, the Supreme Court may direct parties to file their pleadings, but eventually it will see that this is maybe a dilatory tactic, and it will rule in favor of the Congress and allow the political exercise of impeachment to proceed. Special session, posibleng mangyari kung susuportahan ng ibang senador ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Impeachment trial maaari ring simulan sa Marso. Cashless collections ng toll fees ipinasususpende sa Toll Regulatory Board ni Transportation Secretary Vince Dizon. Ang personal kong pananaw, and I've communicated this already to TRB, having a cashless system is not pro-poor, it is anti-poor. Panukala para sa pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao parliamentary elections, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang ospital nakakita na rin ng pagtaas sa dengue admissions. Private hospitals nakahanda sakaling dumagsa pa ang mga pasyente. Naman sa mga hospitals, handa mga hospitals kasi mostly supportive lang naman. Pumanaw na si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. binigyan ang pagkilala ng Philippine National Police. Iginawad sa kanya ang medalya ng katapatan sa paglilingkod at medalya ng katangi-tanging gawa bilang pagkilala sa kanyang di matatawarang sakripisyo, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo at sa bayan. At ilang kongresista naniniwalang mainam kung sisimulan na sa Marso ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. If they can start on March,
the better. The sooner really that we can start with all this, the Senate acquiring jurisdiction over the impeachment complaint, the better it will be for the country.